oras. Eksakto en punto. 6:02. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inilagay na po ng Department of Justice sa tinatawag na Immigration Lookout Bulletin Order. SICO. Immigration Lookout Bulletin Order. Ano ba yan? SICO yun kasi Ilbo. Ilbo. Ang 12 individual na pinangungunahan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa tatlong pahinang order ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabi ng kalihim na ang hakbang ay bilang paghahanda sa posibilidad na lumabas ng bansa si Roque at ang kanyang mga kasama upang makatakas sa legal na proseso. Sa panig naman ni Attorney Roque, sinabi nitong plain harassment at isang political witch hunt ang ginagawang ito ng Department of Justice upang patahimikin siya bilang kritiko ng Marcos administration. Iginiit ni Roque na walang dahilan para siya umalis ng bansa at handa siyang harapin at sagutin ang mga alegasyon na may kaugnayan sa Pogo. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay, na ang usap-usapan ay may kinalaman sa ating greatest Filipino athlete na si Kaloy Carlos Yulo. Na ngayon ay napupunta na sa ibang kwento. Nagulat ako kung Batchero nung mapanood ko yung mga sumunod pang mga panayam mula dun sa ina. Tapos kahapon narinig ko na yung sagot na si Carlos Yulo habang nasa likod niya yung at ipinapatong pang ganun ang baba niya sa balikat. Napanood niyo na ba yun? Pwede ba nating ipalabas yun, Mother? O hindi pwede. Hindi pwede. Mate-take down tayo. Ikaw kung Batchero, gustong-gusto mo pa tayo ma-take down imbis na may nanonood sa atin. So, wag na. Yuvel, hindi na kami mag-a-attempt. Lagi kaming kami pa lang nate-take down eh. Pero ako yun ang lumo doon kung Batchero nung mapanood ko yun. Bakit naman? Di ba? Nung nakaraang linggo lang leksyon sa ating mga pag-aaral. Yung ganon, yung mga problema sa pamilya, problema ng anak,
Problema ng magulang sa anak, problema ng anak sa Yan magulang. nga pala yung intro, no? Yun ang intro pa lang. Nung linggo, di ba? Nung Sabado, Sabado, no? Ipinopost sa social media. Yung mga problema ng mga personal na buhay, inilalabas pa sa social media. Tama. Nakaka-relate ba kayo, mga mahal na magulang at mga mahal na kapatid, mga taga-subaybay? Nataon naman, wag nating gagawin yan. Nataon naman na yan mismo yung paksa ng leksyon nung midweek, ano? Kaya nga eh. Kaya sabi ko, ako ay nanlumo. Andun nasa rurok na ng tagumpay ang tinitingala na natin. At tayo ay proud bilang mga Pilipino dahil sa ginawa ni Carlos Yulo. Tas makakapanood tayo ng ganito. Ang sabi ko na nga lang, sana merong makapagpayo. Makapagpayo sa ina. Andiyan naman si Chloe, ba't papayuhan ni Chloe yan, sigurado. Mukhang siya nga nagpayo, kaya sumagot mahirap nun hindi natin alam kung dahil yung yatang Chloe nagpo-post din at ng laban sa binibira yung nanay ni Kaloy. Pinanood kong binuklat ko tuloy yung kanyang Facebook ano nakita mo? May umeentrang naunang nagbuklat sa iyo, kumatsero. I invoke my right against self-incrimination. Nako, talaga naman. Downloading pa lang tayo ngayon? Sa video. Ano ba yan? Di bale, pagbigyan na natin. Para lang, eto sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sabihin kasi nilang iba, huwag nyo ang pag-usapan niyang personal nila yan Kaya alam po, it has become a public matter. Hindi na private individual itong si Carlos Yulo, lalo na ngayon At lalo pa nga't binubuyang-yang nila sa social media. Ano yan? Ibinubuyang-yang nila at ikinakalat nila sa social media ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Sabi ko nga, kumbatsere, sana may makapagpayo dito sa lalo na kay Kaloy. Kasi siya yung nandun na sa taas. Nandun na siya yung magnanimity, sabi niya, in victory. Ako, ang papayo ko dyan, kung akong makapagpapayo. Sige nga. Magpayo nga kayo. Sasabihin ko, sa susunod na paglabas ko sa Facebook o sa YouTube o anuman, ang sasabihin ko, pag-uwi ko, una kong pupuntahan nanay ko. Tama yun. Diba? Sangayon ako sa ito. Kahit ano pa kung batsero ang pinagdaanan nila. Di ba? Kahit na naringgan niya ng kung ganun mga salita, nanay niya. Pag narinig niyo si nanay. hindi lang ganun. May hawak pa. May hawak pang siit. Si Nanay Oreng, hindi lang ganun ang aabutin mo. May hawak pang hanger. Nanay Benny, dapat tayong pansit yan. Ganun talaga. Kumbaga, ang sinasabi natin dito, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, may mga bagay na kailangan natin pagdaanan dahil anak tayo anak tayo. Pero tama ka, kumbatsero, nung kasing isang araw na nagla-live ako, yan, pareho tayo ng sinabi. Mag-usap kayong dalawa. Kasi nang walang iba. Walang nasa likod. Walang nasa likod mong ganyan. Yun mismo sinabi ko, walang sulsol. Kasi may kanya-kanya ng kanyan Siyempre, pagka nakapagsumbong ka sa kaibigan mo, lalo dito, di ba? Naku po, may papresko na naman. Yung nanay. Naku, tantanan nyo na yan. Mamayang alas 10. Kung nakikinig si Attorney Raymond Fortun, yung kinuha pang abogado si Raymond Fortun Naku naman. Tantanan nyo na muna yan. Baka pwede. Payuhan nyo na lang. Payuhan nyo na. Wag na munang mag-media-media. Anak ng bakang dalaga. At dahil dyan sa mga panayam na yan at mga press con na yan at mga pagpo-post sa social media, lalong lilikha
palalakihin lalo niyan yung Ang ganda-ganda nga ng kwento kay Carlos Yulo Diba? nakakalungkot lang kumbatsero na ganito ang nangyayari sa kanila. Kaya nga sabi natin sa mga nakikinig, yun ginagaya natin, nagagaya ng iba sa mga ginagawa ng mga artiste. Doon natin nakikita yan Totoo. Yung buhay nila, nagsasagutan, yung mag-ama, yung mag-asawa, mag-jowa, nagsasagutan ng nagpabatuhan sa social media. Yung iba nga paano lang magpo-post lang ng ganito ng kung anong halimbawa kasabihan lang. Pero patama doon sa kabila. Totoo, mararamdaman ng kabila. Magpo-post Ako to ha. Sasagot ngayon yan. Nako. Ay, nako. Itigil nyo ho yan dahil lalo na kumbatsero sa mga anak. Sa mga anak. Mas ako doon sa mga anak. Siyempre, na sisiraan ng kanilang magulang. Hindi si Carlos Yulo sa mga marami ng ganyan. Nagpo-post sa social media at nagsasalita ng mga masasama sa kanilang magulang. Nako. Paghandaan ninyo ang balik sa inyo niyan. Totoo yun. May balik yan. Pero kung ikaw naman kahit na napagsasalitaan ng iyong magulang, pero hindi ka nakikitaan ng paglaban kundi pagpapakumbaba. Nako po, bubuhos sa'yo talaga nang wala kang sukat na pagkalagyan ng mga biyaya, sa dakilang lumikha. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Okay na ba? Yuel, gusto mo pa bang ipalabas? Sige, total pinagpaguran mo yan. Batsero, kapag pinagpaguran, kailangan natin pakinggan. Siyempre. Sige nga. Go ahead, Yuel. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Una-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive ko po doon. Alam ko 6 digits po yun dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, mga bandang December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po malalaman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Binigay ko na at wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung principal po kasi dito. Thank you. Ito mismo yun. Sinasagot niya yung mga nabanggit ng nanay niya. Kaya mamaya daw, sabi ni Yuel, sasagot naman yung nanay ulit. Wala nang katapusan. Ito in fairness kay Carlos Yulo, habang pinanonood ko to kagabi, kumbatsero, wala naman siyang paglapastangan na sinabi. Kaya lang yung pagsagot pa nga nito, lahat naman kahit wala siyang intensyon na lapastanganin ng kanyang magulang, bawat salita bibigyan ng punto por punto kumbatsero. Hihimayin punto por bawat punto. anggulo bubusisiin uusisain yan. Tapos ang maririnig mo pa sa iba, syempre dahil nga sa nakabilad na to, gaya ng sinabi mo, yung baba nung ando sa balikat niya. Sa balikat niya. Tapos bahagi kasi nung sinasabi ni Kaloy dito, may sariling pera tong si Chloe. So, dinidepensa niya, pinagtatanggol niya. So parang ang nangyari doon, ang impression, lalo ng mga kababaihan, may mga nakausap akong kababaihan kagabi. Ano ba ang pangalan ng kababaihan na yan? Si Ate Yen. Sabi nga nila, para ba yung sinasabi nung video na yan, yung sinasabi mong babae. Ayan, nakikita mo yan. Ayan. Tapos tumatawa-tawa siya. Tapos para bagang ang sinasabi daw ng babae, ang mensahe dyan. Ito impression lang ng babae ito.
Ako nanalo ha. I won ha. Parang ganun ang dating ha. Ganun nga. Parang ganun ang dating. Kung hindi, sa bagay, mapipigil mo ba yung damdamin ni Carlos? Tama na yan. Ayoko na. Basta kung pwede lang na kaya yung heroes welcome na ibibig na andyan pa rin yan, mangyayari pa rin yan. Kaya lang medyo na babawasan yung excitement natin sa pagsalubong sa ating bagong bayani. Jerry Bahan at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Yan paalis. Ay, paparating, papauwi, iniintay natin. Pero may binabantayan pala ang Department of Justice na baka umalis. Yan daw ho ay si dating presidential spokesperson Harry Roque. Matindi itong si Secretary Boying Rimulya, no? Matindi. Sabi kasi nung iba noon may mga naghihintay na diyan para mag-resign na, mag-quit na, palitan na sa Department of Justice. Lumakas ulit Parang nakadali na spinach Parang nakakain ng spinach at nanghahalihaw. Lahat ng hahalihawin niya, kailangan niyang harapin, hinaharap. Lalong tumapang si Secretary. Itong Ilbo Combachero, ano ba yung Ilbo na yan? Ano ba ibig sabihin? Immigration Lookout Bulletin Order. Pagka ba ang isang tao ay nasa ilalim ng Ilbo, hindi ba siya pwede umalis? Titingnan siya. Titingnan hanggang sa makaalis. Panonoorin siya. Hanggang maka-out siya. Kaya halimbawa, andyan, titingnan. Titingnan. Si Harry Roque. Ayun. Sasakay aeroplano. Tatawag yan. Boss, palalabasin ba namin to? Ganun yan. Ito siya. Aalis. Ganun yan. Meron palang memorandum order si Secretary Rimulya dated August 6. Kahapon lang ito. At inaatasan itong si Immigration Commissioner Norman Tansinco to monitor na bantayan the itineraries, ang pupuntahan, travel, biyahe, and whereabouts at kung ano-ano pa of Roque ni Roque and other complicit individuals at iba pang mga kasabwat in relation to the cases against the illegal pogo na may kaugnayan sa illegal na pogo. Kasama ho pala sa mga pangalan na nakalagay doon bukod kay Secretary Roque ay itong sa dating nasa Technology Resource Center Head Dennis Cunanan, Catherine Cassandra Leong, Xiang Tan, Jinggu, Jinggu walang Y. Jinggu, Stephanie Mascareñas, Michael Mascareñas, Zhang Ji, Duan Renwu, Willie Perez ikaw. Raymond Calionco, Randall Calionco at si Han Gao. Ayan. Sabi pa ni Secretary Roque, ni Secretary Rimulya ay ganire. Considering the gravity of the possible charges, dahil sa malubha ang mga posibleng kaso as well as the wide media coverage, gayon din ang malawak na pagbabantay ng media and public attention at atensyon ng taong bayan. Ito has gained over the past months ay nakakuha sa nakalipas na mga buwan. There is a strong possibility, may malakas na posibilidad, that the above mentioned nationals, ang mga taong nabanggit sa ita, may attempt ay maaaring magtangka to place themselves beyond the reach of the legal process, na ilagay ang kanilang sarili na hindi na maaabot ng legal na ibig proseso. Sabihin, tatakas. May malaking posibilidad daw na tumakas ang mga individual na ito, kaya inilagay sila sa Immigration Lookout Bulletin. Pero meron pang isang bahagi ng sulat sa sa page 1. Meron pa hong isang bahagi ng sulat sa page 1. At ganito po ang inyong marinig, babasahin ni Kumbachero. Kamin, Kumbachero. Precautionary all departure order. All departure order na to. Meron precautionary bilang paghahanda. All departure order HDO will be
will be ay maaring will be issued by the executive judge upon Maaring. their request. Ayun, I-request daw nila sa hukuman. Kasi ang hukuman Na lang magpalabas. naman talaga ang Tama. nakapagpapalabas ng hold departure order. Hukuman lang ho makapagpapalabas ng Pending HDO. preliminary investigation. Habang wala yon, ang tanging magagawa nila ay pagmasdan. Pagmasdan Ang papalabas, ulan. ang aalis Oo. na individual. Isyu ng bayan. Nahulog. Dos. Oras po natin. Achi, aya, Mr. Jalamtang, Laktiam Diapsa, Hun, 6:23 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Golden Boy Carlos Yulo may matatanggap na 20 million pesos mula sa PAGCOR. Mas mababang presyo ng bigas asahan ngayong buwan sa kabila ng 4.4 inflation rate noong July. China, naangkin na ang 3,000 hektarya sa West Philippine Sea. Lahat ng public school sa bansa balik eskwela na. Lalaking umakyat sa poste ng Meralco sa Taguig nagdulot ng perwisyo sa mga residenteng naapektuhan ng brownout. Gobyerno gumagastos ng 200,000 pesos kada buwan sa gatas ng mga inabandonang sanggol ng Chinese pogo workers sa Pampanga. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. 20 milyong pisong cash ang matatanggap ng ating Golden Boy Carlos Yulo mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa deliberasyon ng budget sa Kamara, kinumpirma ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na 20 million pesos ang tatanggapin ni Yulo. Tig 10 milyon sa bawat gintong medalya na nasungkit nito sa 2024 Paris Olympics. Ayon kay Tenco, nasa mandato ng PAGCOR na magbigay ng 10 million sa isang atleta na nanalo ng gintong medalya at dahil dalawa nga ang nasungkit ni Yulo, natural, 20 million na ito. Samantala ang coach at trainer ay tatanggap naman ng tigli 5 milyon o kabuang 10 milyong piso. PAGCOR is mandated to give a gold medal, an athlete who wins a gold, 10 million pesos. So this is a double gold. If since he has 2 golds, he will Mr. Yulo will have 20 million pesos. I have not announced this in public, so this is the first time that the public. Aside from that, Congressman Martinez, the coach and the trainer of Mr. Yulo will receive 50% of what PAGCOR will donate. So in that case, Mr. Yulo will receive 20 million pesos, 10 million per gold that he was able to produce, and then his coach and his trainer will receive a total of 10 million pesos. Each. No. Yun! Hati na. Si PAGCOR Chair Al Tenco. Samantala, ang Pangulong Marcos at si First Lady ay bumati sa Pinay boxer na si Ira Villegas na nakasungkit ng bronze medal sa Olympics. Alamin natin ang detalye mula kay RH14 Let Narciso. Kamilet! Knockout performance. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang laban ng Pinay boxer na si Ira Villegas sa Paris Olympics. Binati at pinasalamatan ng Pangulo si Villegas sa nasungkit na bronze medal. Sinalo si Villegas ng Turkish boxer sa semifinals ng women's 50 kg boxing event. Ayon kay Pangulong Marcos,
proud ang mga Pilipino at Pinay boxer at yang kanyang magsisilbitong inspirasyon sa mga kabataang Pinay. Binati rin ni First Lady Liza Araneta Marcos de Villegas. Ayon sa unang ginang, ang mga pinakawalang suntok ng Pinay boxer ay karapat-dapat para sa Olympic medal. Ito na ang pangatlong medalya ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics, sunod sa 2 gintong medalya na nasungkit ni Carlos Yulo. Batay sa nakasar sa batas, ang bronze medal sa Olympics ay may katumbas na 2 milyong pisong cash incentive. Ito si Lieutenant Narciso 2 million pala yun, ano? Una sa Pilipinas. Oo, 2 million. Yun yung nasa, Sa yun bronze. yung nasa batas. Nasa batas pa lang. Yun. Napabagsak niya yung kalaban pero hindi binilang ng referee eh. Pwede ba yon? Dapat may dagdag dun ah. Ayun o, tinan mo, nakatihaya yung kalaban, si yung Turkish. O, hindi ka ngayon makasagot, ha? Walang specific na Hindi, biro na. Anyway, salamat. Thank you, Let. Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinanood ko to kanina, kumbatsero, yung laban ni Ira Villegas at saka nitong Turkish fighter. Tinalo na pala siya yun dati. Parang return bout na lang nila to. Pinaghigantihan niya ngayon. Maghihiganti sana siya, hindi pa rin siya nakapaghiganti. Bagamat na pabagsak din niya. Napabagsak niya no second round, hindi binilang ng referee. Ang bilang yung referee, dadagukan ko nga sana kanina sa cellphone ko hindi lang. Akala ko magpo-protest ka rin, maghuhubad tulad nung isa. Ito kumbatsero, tinamaan niya ng dahil kaliwete itong si Ira Villegas, kaliwete din naman yata yung kalaban. Tinamaan niya, sad pero hindi binilang. Hindi madaya. Daya. Pero magaling din talaga yung Turkish kumbatsero. Meron pa ba tayong boxer na meron, si Nesty Petesio? So pwede pa 'yon. Meron. Assured na ba ng bronze assured yun? na rin ng bronze yun. Kung nanalo sana si Ira, silver. Assured na siya ng silver. Bukas, ang laban naman ay si Nesty Petesio. Sana ikuha natin. Malaman lang yan ng buong bansa. I-cheer natin siya. Tapos meron pa tayong mga weightlifter. Yun pala. Tatlo yun. 2 babae, 1 lalaki. Weightlifter. Tapos meron pa tayong golfer. Si Bianca Pagdanganan at saka si Ordina. Golf pala. May golf pa pala. May pag-asa pa tayo dyan. Baka sakali. Samantala, asahan ang pagbaba ng presyo ng bigas sa lokal na merkado ngayong buwan dahil sa mas mababang buwis sa mga inangkat na bigas. Sa kabila ito ng 4.4% inflation rate noong Hulyo, ang mataas na pagkain at mga gasto sa utility ang nagtulak ng mabilis na inflation. Ayon kay Yusek Claire Dennis Mapa, ang hepe ng Philippine Statistics Authority, magsisimula ng magbawas ng taripa kaya malaki ang posibilidad na bumaba ang presyo ng bigas ngayong buwan. Nasa 6 na piso hanggang 7 piso ang inaasang ibababa ng duty rates para sa imported na bigas para sa in at out quota rates at magkakabisa hanggang 2028. Ito ay batay sa Executive Order 62 na nilagdaan ng Pangulong Marcos noong Hunyo na nag-uutos sa pagbabago ng tariff rate sa iba't ibang produkto upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng mga kalakal at maprotektahan ang mga mamili sa mataas na presyo ng bilihin. Umabot na sa 3 hektarya ang naangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Kinumpirma ito ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, matapos ibunyag ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na batay sa kanilang monitoring sa aktibidad ng China sa Sandy Cay. Ayon kay Trinidad, kabilang sa nakuha ng China ang Mischief o Panganiban Reef at Johnson Mabini Reef at maging ang Subi Reef na nasa labas ng exclusive economic zone ng bansa na pinagtayuan nila ng military bases. Sinabi ni Trinidad na kumpleto ito sa pasilidad, may airstrip, may hangar, naval base at iba pang military structure. So yung Panganiban Reef nakakuha na pala nila, ha? Di ba lagi pa nating nababasa yan sa mga balita pa dati pa? Kaya nga. Lapit yan Ay nako. 100% na pong bukas ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa para sa school year 2024-2025.
Hindi makaraang magsimula na rin ang klase sa 42 pang paaralan sa Malabon na hindi nakasabay sa school opening noong July 29 at August 5 bunsod ng baha na dulot ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa DepEd, wala ng paaralan na ginagamit bilang evacuation center sa kasalukuyan. Samantala, pumalo na sa mahigit 24 na milyon ang mga enrolled na estudyante nationwide para sa kasalukuyang school year. Pansamantalang pinatay ang kuryente sa Barangay Western Bikutan sa Taguig matapos umakyat ang isang lalaki sa poste ng Meralco. Ayon sa mga otoridad, rumisponde sa lugar nais ng lalaki na may makausap siya na media. Todo reklamo naman ng mga residente sa lugar dahil sa biglang pagkawala ng kuryente lalo sa oras pa ng pagtulog. Mainit. Sa report ni Noche Cacas, halos lahat ng kabahayan at establishmento sa lugar ay nawala ng kuryente dahil sa lalaking ere. Sa ngayon, naibaba na ito pero hindi pa malinaw ang dahilan ng kanyang pag-akyat sa poste. Alas 6:37 na ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Aabot sa 200,000 piso kada buwan ang ginagastos ng pamahalaan para sa gatas ng mga batang inabandona ng kanilang mga tatay na Chinese Pogo workers. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, nasa custody nila ang mga Pinay na nabuntis ng Chinese Pogo workers kaya obligado silang gastusan ang gatas ng mga inabandonang sanggol. Bukod dito, sinabi ni Casio na sagot din ng gobyerno ang nasa 5 milyong pisong bayad sa kuryente ng mga ipinasarang Pogo Hub. Hindi naman dinitalya ni Casio kung ilan ang lahat ng mga batang inabandona ng mga Chinese workers. Teka muna, ba't sasagutin ng gobyerno yung bayad sa kuryente? Operational pa ba yun? Saan ba nakalagay daw? Sasagot may 5 milyong piso daw na bayad sa kuryente. Siguro utang sa Meralco ng Pampanga. Kung nasaan yung kung saan nakahouse yung mga sanggol. Hindi lang yun. Pakarami, ilan? Yung Pogo mismo, yung Pogo Hub mismo kung Bachero. Di ba, kukumpiskahin naman ng gobyerno yung yan. Iawas yun na lang. Kung iyan ay ibebenta o pauupahan. Pwede sigurong kanyan gawing alagaan ng baka yan Kaya alagaan ng pugo mismo. Pugo. Para hindi magbabago. Gawing puguan talaga yan. Susunod! Dito mo! Nako, dati-rati nangunguna ang Pilipinas sa importasyon ng bigas, pati pala sa importasyon ng pork. Karne? Karne. Ay isa ang Pilipinas sa biggest importers in the world. Ayun. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita. Alas 6:39. Magsulog ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Muling bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Naitala po pala ng Philippine Statistics Authority sa 4.4% ang inflation rate sa bansa. Nitong nakaraang buwan, mas mataas kumpara sa 3.7% noong Hunyo. Samantala, pumangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking nag-aangkat ng pork products sa Brazil. Sa tala ng Brazilian Association of Animal Protein, pumalo sa 84,000 plus metric tons ang produktong karne ang kanilang na-export sa Pilipinas noong January hanggang June.
At takot-takot na karne yan, ano? Pero hindi nakakahanda na high blood eh. Pero hindi naman lahat ng yan binebenta sa palengke. Yan yung marami dyan pinoprocess. Sa process. Mga dilata, yan, ganyan. Naniniwala po si Finance Secretary Ralph Recto na pansamantala lamang ang pagtaas ng inflation rate nitong Hulyo dahil sa tinatawag na base effect sa presyo ng bigas. Ayon kay Recto, para masukat ang pagbilis o pagbagal ng pagtaas o pagbaba ng presyo ng bilihin, iniaambing ito sa presyo ng mga bilihin noong July ng nakaraang taon kung saan hindi pa masyadong tumaas ang presyo ng bigas. Pangunahing bumilis lang umano ang inflation dahil sa presyo ng LPG, petrolyo, karne at prutas, pati na rin ang mabagal na pagbaba ng singil sa kuryente at presyo ng isda. Alas 6:46 ang ating oras. Sandali lang, kumbachero, at nasa linya natin ang nasa biyahe. Nasa biyahe si COMELEC Chairman George Garcia papuntang dyan sa Central Luzon. Hindi sa US Hindi pa sa US. Wala naman siyang bise. Mukhang Tarlac at Pampanga muna. Baka may kinalaman kay Alice Guo. Alice Guo. Hindi pa sa US, wala nga siyang visa. Wala siyang visa. Chairman George Garcia, magandang morning! Magandang morning po, Captain Ying, Ka Jerry, at magandang morning din po sa mga kababayan natin. Apo. Chairman, hindi maniwala sa akin, binibida ko kay Kumbachero na wala pa kayong visa at hindi pa kayo nakatungtong ng Amerika. Ayan. Captain Ying, totoo po yun. Ako po hindi pa nakakatapak sa kahit anong teritoryo ng Amerika. Nakakayamang sabihin na kung tambayanan, wala pa po akong visa sa Amerika at hindi pa po ako nakakapunta dyan. Bakit may nabasa akong article na kayo daw nag-masters ng batas sa Harvard? Hindi pala totoo yun? Diyan ako, hindi po dyan focus sa may intramuro. Malapit sa pinag-aralan din ni Ka Jerry. Wala pang biyarang pati. So, totoo nga ang kinukala ko naman, ginugood time lang po ako nito si Kumbachero. Ang formahan nyo pa naman para kayo amboy. Yung pala dalawa lang po ang visa natin sa aking buhay. Ka Jerry, Ka Pining. Palagay ko yung isang visa nyo, naipang-uutang nyo pa yung card. Visa card. Credit card. Gusto nyo bang magkaroon ng US visa, Chairman? Wala po kasi akong American dream Hindi naman po ako recognized makapunta dyan. Palagay ko makikita natin dyan sa Amerika, makikita rin natin mas magaganda pa dito sa Pilipinas. Magandang mapakinggan. Dapat mapunta rin kayo sa Department of Tourism pagdating ng araw. Yan! Bisitahin ang magagandang tanawin sa Pilipinas. Paano kayo makapagre-reklamo sa Department of Justice ng US kung wala kayong US visa? Alam niyo po, madali naman po makipag-communicate. Sila po sa atin, nung humingi sila ng tulong patungkol sa iniimbestigahan nila noong 2016, ay kaagad po silang humingi ng tulong sa pamamagitan ng Mutual Legal Assistance Treaty natin. Na meron po tayo sa kanila. At kaagad po tayo nakipag-coordinate, nagbigay po tayo ng mga dokumentong hinihingi po nila, pati po yung mga tauhan natin na gusto nilang ma-interview, mahingan po ng mga statement, ay atin po kaagad na pinrovide po sa kanila upang wala naman silang masabi. So ganyan po ang kalimitang ginagawa natin kapag kami mga hinihinging mga tulong ang ibang bansa, lalo na ito'y tulong legal dahil sa Mutual Legal Assistance Treaty po. Oo. Kayo ba yung nakasulat na o nakapag-communicate na sa kanila doon sa sinasabi nyong hihingi kayo ng tulong sa US government para dito sa posibleng financial fraud o bank fraud sa mga ipinaratang sa inyo? Tapos na po yung ating liham, ito po ipapadala na lang natin. Although ito po informal na lang muna na liham sapagkat talaga po pagkakati formal na liham dapat dadaan sa Department of Foreign Affairs para po government to government ang request. Pero ako po gusto ko munang indirect na request sapagkat para naman po parang personal muna yung aking gagawin. Ngayon po, araw na ito magpapatanggap po tayo ng sulat naman sa National Bureau of Investigation at sa Anti-Money Laundering Council para naman po doon sa mga bago na mga dokumento. Ano niyo po, para sa kaalaman ng mga kababayan natin na pinaka-latest po, Katunying, Ka Jerry. Bukas po, ilalabas po natin yan. Alam niyo po na doon sa dalawang account, doon sa dalawang Cayman banks na pwede pong, na binanggit po doon sa press con, pwede po para mag-inquire sa pamamagitan ng
Yung sa pamamagitan ng may center sila, pwede mo matawagan, pwede ka mag-inquire by email. Ako po yung nakakuha na kagabi lang po. Yung inquiry at sinabi po na hindi nag-i-exist ang aking pagkatao doon at wala rin po akong account doon sa mga 2 bangko na binanggit. Doon sa Cayman Island? Opo, yung Cayman na. Yung 2 account na... yung 2 account na pinagdepositohan. Yes daw po, yung Scotia. Wala daw po akong account doon at wala daw po ako. Yan po yung customer care nila. At makikita, pwede rin po pala yung mga kababayan natin, pwede pala mag-inquire doon. Kung gusto nyo mag-open account. Sabi po nila, doon sa mismong inquiry natin, pagka foreigner, dapat personal na pupunta doon sa mismong mga bangko nila. Pag mag-open ng account, dapat personal appearance. Dapat po personal appearance. Yung po, meron po akong ebidensya dyan. Nag-inquiry po tayo at yan po naging kasagutan po nila. Yun hong nagdeposito na doon sa account, malalaman din ba doon kapag nagtanong doon sa call center nila? Pero kahit na po hindi naman po doon sa call center nila, doon po sa ina-presentang dokumento, naandun na po yung nagdeposito, yung nagpadala. Yun nga po yung Jaleo Consulting LLC. Jaleo Consulting LLC. So may-ari daw po isang Jose A. Herrera. At sabi ko nga, pagka itinrace yung mabuti kung sino si Jose A. Herrera, maaaring malaman po natin sino talaga ang mga nasa likod itong demolition shop na ito sa atin. Natukoy nyo na po ba kung sino yan? Sa atin po, yes, Sir Anthony, Sir Jerry. Kaya lang po, mas maganda po kasi na yung mga iba na lang po ang kahit po magkaroon ng pagdinig, halimbawa, lang siguro po mas magandang lumabas. Sapagkat alam nyo, yun po yung problema nga po, napakahirap. Tayo po, pag nagbagay tayo ng mga pangalan, ito po yung pwedeng kang kasuhan ng libel. Pero po siyempre, kapag miyembro ng Kongreso, pag nagbigay ng mga pangalan at nag-akusa, siyempre po sila po kasi ay may immunity. May immunity. Hindi po. Iingat lang din po tayo. So yung pong tungkol sa bagay lang na yun, yung Jose A. Herrera, meron po ba itong connection or whatsoever sa may mga vested interest, halimbawa kumpanya na dati katransaksyon ng COMELEC? Sir Anthony, Sir Jerry, siya po ay isang foreigner at pagka po na-trace kasi, meron po kasi siyang isa pang company na kabilang at yung company yun, katunding ka Jerry, ay ang address niya ay bakit ba naman eksaktong address sa isa sa mga nakatransaksyon ng COMELEC dati. Eksakto, walang pinagkaiba. Pati po yung unit number. Yung ba yung ang transaction po ba may kinalaman sa computerization? May kinalaman po sa ating pong election. Sa automated elections. Ayun, sa automated election. Na. Sa bagay, kung naman to ang tawag nila dito ay running story. Abangan na lang namin yung mga kompletong detalye na inyo pong maaaring iharap sa proper venue o kung magpe-press con man kayo. Ba't ba kayo pupunta dyan sa Pampanga o Tarlac ba? Dito po tayo sa Angeles City sapagkat kasama po ito sa ating voters education. Alam nyo, mas maganda mismo na ang inyong lingkod din ay nakakapunta at nakikita ng mga kababayan natin upang tayo mismo ang nagpapaliwanag ano ang ine-expect ng mga kababayan natin para sa 2025 elections at dapat ito ay gawin na talaga namin malawakan kahit sa iba't ibang parte ng ating bansa. Opo. Good luck, Chairman. At sa susunod kami makikibalita uli sa inyo. Ingat po. Thank you, Chairman. Maraming salamat po. Katingin, Ka Jerry, mabuhay po. Chairman George Garcia, COMELEC. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang tabayanan nyo po ay sa mga nandyan sa Barangay Batis sa San Juan. Lakasan ang inyong mga radyo at ang inyong mga telebisyon. Andyan ang ating malakas agent. Naghahandang mamigay ng limpak-limpak na salapi. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Yeehaw!
Diyan pala sa Kongreso Kumbatsero, dun sa nung dumalo si PAGCOR Chair Altenco, meron nang nagre-raise na sabi daw ngayong ban na ang Pogo. Balik na natin ang isabong. Meron daw nagtanong kay Chairman Altenco at sinabihan na maghanda ng mga dokumento para malaman kung ganong marirecover ang nawala sa Pogo sa pamamagitan ng isabong. Ito ay ibabalik. Siyempre, sabi naman ni Chairman Altenco, hanggat yan bawal. Bawal yan. Kailangan ng batas. Kailangan ng panibagong batas kung yan ay bubuhayin. Kayo ba mga textmates, mga text partners, gusto nyo bang ibalik ang isabong? Tingnan nyo na. Nagtinginan pa kayong dalawa. Nagtinginan din kayo. Ang nagtanong daw niyan ay si OFW Representative Marisa Magsino. Babae pa nagtanong, babae pa. At OFW Party List Representative pa. Talaga? Nako. Di ba alam ko kung gaano karami na ang OFW na naloko diyan. Nasira ang buhay. Diyan, OFW Party List Representative nagtanong. At pamilya ng OFW. Hindi ba alam ni Congresswoman Magsino na may nagbenta pa ng anak dahil diyan sa isabong? Kaya nga ako nagtataka bakit OFW representative pa. At di ba niya alam, Kumbatsero, na ang daming mga minor de edad na mga bata na akala mo'y gumagawa ng assignment. Yung pala, loko-loko sa... dahil nakakataya. Kahit mga minor de edad. Yan ho ang dahilan. Kaya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaagad ibinan yan. Ipinatigil. Di ba natatandaan nyo? Si Pangulong Duterte mismo ang nag-utos na isara yan. Ibawal na yan. Kahit malaki pa ang kinikita ng gobyerno sa malaking pinsala nito sa ating bayan. Di ba ganun din naman ang ating argumento doon sa Pogo? Sa Pogo, Kahit gaano kalaki pa ang mapunta sa kaban ng bayan, kung ang epekto naman ito, yung social ills na nililikha nito, walang halaga yung salapi na yan. Hindi matutumbasan. Hindi kayang palitan ng malaking kita sa ganyang klase ng mga sugal yung perwisyong idinudulot niya sa lipunan. Kaya, wag na. Yun ang ipilit pa yan. Eto na lang tayo. Gusto nyo bang magkapera? Makikinig ka lang sa DCRH, magkakapera ka? Wala kang taya? Tingnan mo na. Nasa Barangay Batis ang ating sa San Juan ang ating RS6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go go go! Sherwin. Ayan. May ka-clarify lang sana ako. Yung 70,000 na premium. Tumalong ka muna. So nasa likod mo pala. Ipatong muna niya yung sabihan mo din sa nasa likod mo, ipatong yung baba sa balikat mo. Ipatong yung balikat ko. Ano ba pangalan niyan? Ay. lang. Hindi ko kasi ito, dalawa magkabalikan. Yung nanay, mamaya ka na nanay, may statement ka sarili. Bihira ka. Gusto lang namin linawin na hindi ko nahawakan yung premyo kasi binibigay namin yung premyo talaga. At hindi po 70,000 lang dahil 1.9 million ang pamigay na natin. Matindi Malakas promo. Matindi. Simula na ng season 2. So, another 1 million na naman yung ipamimigay natin sa mga kababayan natin. Matindi. Na papremyo. Ang tindi ng DCRH talaga. Linawin natin. Talaga walang bitaw yung alam bitaw yung baba ni Bayaw. Sabihin mo nga talagang pinamimigay natin
Talaga, pamimigay talaga yan. Maniwala kay Luweta. Luweta kasama ko. Wag yung inaano kami kasi matagal na kami tinatawad ko na dati pa. Ano-anohan pa kayo. Pero may masasabi ka pa ba, Luweta? Wala na akong masasabi basta may premyo. Ayun! May premyo! Bigyan mo na agad yan! Importante dahil wino natin yung umaga Teka, Romero Peke, nagpi-feedback. Pahinaan mo ng konti yung kanilang mga monitor dyan. Ayan. Lakas ng radyo. Ito ang ating kalubayan dito na makasusin. Ano ba yan? Talyer ba yan? Talyer dahil yung radyo niya. Ano? Ayan, no? Ayun, no? May transistor radio. Tatay, dito tayo. Kung may echo tayo. Pangalan mo, tatay. Hello, tatay. Francisco Briones, Mente ang tawag sa akin. Mente. Si Tatay Mente, mekaniko at wow. Barangay Batis pala inabot to ng baha. Hello, inabot ng baha ito. Lampas tao. Nako. Lampas tao. Paano yung mga sasakyan dyan? Lubog. Nilabas lahat. Isa lang na iwan. Ayun yung ginagawa. Oo, medyo nalubog. Makihawak mo nga, nag-e-echo tayo. Ayan. Okay, tatay. Hinaan muna. Hello, Jerry. Apo. Kayo ba'y matagal ng taga-subaybay ng DZRH? Oo, matagal na. Aba. Bata pa ako ngayon 78 anyos na ako Ay, hindi halata. Makisig. Dahil sino pa ba ito mga announcer sa DZRH pagawa? Si Jerry Baha. Yo. Si Anthony. Yun. Jerry Baha. Tatay Mente. Yehey! Ano ka pang payong dahil tag-ulan Ayan, payong. Yan, pangkain ka palagi. At meron ka rin kasamang t-shirt. Yan, t-shirt at syempre grocery bag. Yun. Sa DZRH. Ayan, no? Ayan ang mga papremyo pinamimigay natin sa dahil tuloy-tuloy ang pamimigay na papremyo sa DZRH Mas Malakas promo. Kaya naman laging tumutok sa DZRH Mas Malakas. Baka kayo nasusunod dating winner ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 7 ng Agosto 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Attorney Harry Roque umalma sa immigration lookout ng Department of Justice laban sa kanya. Bilang ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos tumaas. Mga sumusuporta naman sa pamilya Duterte bumaba ayon sa Octa Research Survey. Suspended Mayor Alice Guo kakasuhan ng COMELEC. Dalawang nanay inaresto ng NBI sa pagbebenta online ng malalaswang video ng mga anak. Grade 11 student inaresto sa kasong panghahalay sa isang 15 anyos na nadalagita sa Quezon City. 150 na mga SK officials mula Pangasinan na biktima ng food poisoning sa isang seminar sa Subic. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:10 ang ating oras sa detalye ng mga balita.
Itinanggi ng isang 19 anyos na grade 11 student na nirape niya ang 15 anyos na dalagita sa Quezon City. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong statutory rape. Batay sa reklamo ng mga magulang ng biktima, naganap ang pangahalay sa dalagita noong Pebrero, ngunit hindi kaagad na aresto ang suspect dahil ito'y kaagad na nagtago. Nang matiklo ng Anonas Police ang suspect, sinabi nitong hindi niya alam na siya'y wanted o kaya'y may arrest warrant. Sabi pa ng grade 11 student, hindi niya pinilit ang biktima na kanyang girlfriend at maaaring hindi siya gusto ng mga magulang ng babae, ngunit alam niyang mahal siya nito. Yo, 15 anyos yan, bayaw. 15 anyos eh. Kahit na yung mga kondyan, yung mga nasa hustong gulang na at ang girlfriend ninyo ay minor de edad, kahit ano papaliwanag nyo, kahit ano papaliwanag, pwede po kayo makasuhan dyan. Ayos! Aabot sa 150 opisyal ng sangguniang kabataan mula San Carlos City, Pangasinan ang hinihinalang na biktima ng food poisoning. Batay sa ulat, karamihan sa mga ito ay nakaranas ng pananakit ng tiyan, diarrhea at pagsusuka matapos kumain at uminom ng tubig mula sa dinaluhang seminar sa isang hotel sa Subic Bay Freeport Zone nitong Martes. Ayon kay Sheila Jane Malikdem, SK Kagawad ng Barangay Inirangan, San Carlos, pare-parehong sumakit ang tiyan nila nang kumain ng menudo, pritong manok at chapsuy. Uy, pare-parehong masasarap. Masasarap yan. Pero yung chapsuy talaga, pagka matagal lang naluto. Yung iba kasi nilalagyan ng gatas yan eh. Yung chapsuy? Yung chapsuy, nilalagyan pa ng gatas para, pampalapot? Hindi pampalapot. Para may magandang lasa niyan eh. Pagka nilalagyan ng... mas madaling mapanis. Kaya nga, yung iba nilalagyan ng gatas. Yung menudo, ganun din. Dahil doon sa pinaka, niya. Anong tawag doon? Yung sauce niya. Yung sarsa, no? Yung pritong manok, walang problema doon. Matagal yan, Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima at nakakuha na rin ng food sample ang police forensic team para isailalim sa pagsusuri ang nakain ng mga ito. Banggit mo yung pritong manok, yung picture na pinakita mo sa akin kahapon, nagtakam tuloy ako. Nagtakam ka ba? Ano ba tawag doon sa pritong manok na yun? Manok ni Tunying. Meron na palang ganon. Meron na. Sa picture ang sarap eh. Pinicturean picture pa lang. Pinicturean ko lang kahapon yun habang bago ko kainin. Bago mo kinain. So medyo nainggit ka pala doon. Nainggit ako. Nagutom ako bigla. Alas 7:13 ang ating oras, nakakikilabot. Ganito inilarawan ni NBI Director Jaime Santiago na diskubrin lang operasyon ng magkapatid sa Caloocan City na nagbebenta ng maseselang larawan, video at live na pagkikipagtalik ng mga sarili nilang anak. Grabe. Sa halagang $15 kada video. Iniharap ni Santiago sa media ang magkapatid na ginang na sangkot sa online exploitation. Ayon sa NBI, nadiskubre ang insidente matapos makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ang Homeland Security Investigation Agency ng United States. Pagbubunyag ni Director Santiago, mga pakikipagtalik ng kapatid sa kapwa-kapatid. Ay sus! Napakawalang yanga kakilakilabot nga yun. Pati nanay sa anak na lalaki. Sus Mariano Kaendo. Totoo ba yan? Joseph, kapatid sa kapatid, tas yung nanay sa anak niyang lalaki. Na inilalako ng mga suspect sa mga dayuhan. We were able to save 6 minor victims, ages 14 and 10. Tapos, ang worst, alam nyo mga kasama, may 2 months old baby na ginagamit din nila. 2 months old. 2 months? Tsaka 2 years old na baby girl. Itong dalawa na ito ay na-aresto at flagrante delicto and they were charged. Sinampal natin ang 14 na kaso. Dapat sampalin din ng totohanan, hindi lang kaso eh. Isipin mo, saka nahuli in the act. In the act.
mga minor de edad, pakikipagtalik ng magkakapatid at yung nanay sa anak, sa sarili niyang anak. Panginoong kumuhay ito. Alas 7:15 na ng umaga, kakasuhan po ng COMELEC si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na unanimous ang naging pasya ng COMELEC and Bank na ituloy ang reklamo laban kay Go. Kakasuhan si Go ng material misrepresentation sa kanyang naging Certificate of Candidacy nang tumakbo ito bilang alkalde. Iniyak ni Garcia na agad nagugulong ang preliminary investigation pero bibigyan naman nila ng pagkakataon na sumagot si Go sa aligasyon. Susunod! Tito mo! Aba, Secretary Harry Roque, pumapalag. Ba? Bakit? Bakit pumapalag si Secretary Harry Roque? Ano ang kanyang pinapalagan? Yan, natin ba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:16. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Met. Alas 7:22 ang ating oras. Machero, ano yung sinasabi mong medyo busy ka ngayon? Oo nga, kumbatsero di ba binanggit mo yung manok kanina? Alam, marami tayong mga inaasikaso ngayon Pagkatapos ng programa natin, tuloy-tuloy tayo, no? At ang isa dyan, na kailangan kong puntahan, alam mo naman, marami tayong mga suppliers, punta tayo sa bangko at may mga aasikasuhin din tayo dyan. Nako, baka abutan ka ng mahabang pila dyan, kumbatsero. Buti na lang at sa BDO, pwede kang mag-schedule ng appointment online bago pumunta sa branch. Kahit wala ka pa sa branch, pwede ka nang maghingi na appointment. Appointment? Bago pumunta? Paano ba yun, kumbatsero? Bago yan sa pandinig ko. Simple lang yan, kumbatsero. Magtungo lang sa www.bdo.com.ph. I-click lang yung branch tab. Mag-book ng branch visit kung anong oras mo gusto. Ayan, at piliin yung transaction na gagawin. Kapag ka naka-register na, makakatanggap ka ng QR code na i-scan pagdating mo sa branch para automatic ka na nakapila. Ayun, ganun pala. So, hindi ka na matatagalan. Ganun nga. Kaya kung gusto mo na maging hassle-free at i-maximize ang inyong oras, book na! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:24. Tuloy ang mga pangunahing balita. Natukoy na ni COMELEC Chairman George Garcia ang nasa likod ng mga paninira sa kanya at pagbibigay ng mga paratang o pagpalalabas ng mga paratang na siya ay merong offshore accounts. Kaugnay nito ay sinabi ng chairman na nakahanda na ang kanyang liham para humingi ng tulong sa US Department of Justice para sa kasong financial o bank fraud. Ito'y matapos pong ihayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na mayroong offshore account sa New York, ang COMELEC Chairman, gayon din sa Cayman Islands. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Chairman Garcia na imposibleng magkaroon siya ng bank account sa US, gayong ni minsan ay hindi pa siya nakatuntong sa Amerika. Katunying, totoo po yun. Ako po hindi pa nakakatapak sa kahit anong teritoryo ng Amerika. Nakakayamang sabihin na kung tambayanan, wala pa po akong visa sa Amerika at hindi pa po ako nakakapunta dyan. COMELEC Chairman George Garcia. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipino na sumusuporta sa pamilya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa isinagawang survey ng Okta Research Group noong June 29 hanggang July 1 na nilahukan ng 1,200 respondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao pati na sa Metro Manila. Batay po sa survey, 16% ng mga respondent ang nagpahayag na sinusuportahan nila ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Pero mas mababa ito kumpara sa 20% noong Marso. Bumaba
Samantala, umakyat naman sa 36% ang ikinukonsidera ang kanilang sarili bilang pro-Marcos mula sa dating 31%. Isinagawa ang survey kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Pumalag si dating presidential spokesperson Harry Roque sa utos ng Department of Justice na isailalim siya sa Immigration Lookout Bulletin Order kasama ang 11 iba pa. Ito ay kaugnay ng niraid na illegal pogo na Lucky South 99 at Whirlwind Corporation sa Porac, Pampanga. Sa panayam ng DZRH, tinawag ni Roque ang ILBO o itong Immigration Lookout Bulletin Order bilang plain harassment at isang trial by publicity na hindi niya papayagan na mangyari sa kanya. Paano mawawala ang harassment? Wala nga kaebidensya na nagdidikit sa akin sa Pogo. Di ba nakita nyo naman sa Senado, ang ebidensya nila, sinamahan ko daw para magbayad ng gift. At saka yung organizational chart na wala naman akong kilalaman. So bakit nila ako ilalagay doon, no? Lookout order na yon. At bakit nila ako isasama? Dahil sa ngayon, wala naman talagang kaebidensya. Pero itong ginagawa nila, parang trial by publicity. Dating presidential spokesperson Harry Roque. Bachero, nasa linya na natin si Brigadier General Nicolas Torre III, ang direktor ng PNP Regional Office 11. General Torre, magandang morning! Good morning, sir. Good morning sa inyo mga tagapakinig. Opo. Kumusta po kayo, General? Mukhang ang lumalabas ngayon sa media, lumalala ang world war sa pagitan ninyo ni Mayor Baste. Uy, ikaw ang unang nagsabi niya na lumalala. Kahapon ito kasi Mayor, wala naman siyang sinabi na. Nagkausap na kayo? Nagkausap? Okay na, nag-okay na kami. We are trying our best to work together for the betterment of Davao. Opo. Ano po ang circumstance nung pagkikita po ninyo? Sinadya niyo po ba siya? Hindi pa kami nagkita. Hindi pa. Okay. Pero if you notice, wala naman sinasabi ni si Mayor. Sikatun niyo lang may sinasabi ngayon, no? Meron pong sinabi, kahapon lang, kababasa namin ng balita na ang tawag daw po niya sa inyo ay professional. Kayo daw po ay professional liar. Yan yun na, sinagot ko na yan, no? Sinagot ko na yan, huwag natin ulitin pa at may sagot na ako ron. And again, I hope that will be the last and we really have to work together. Hindi naman para sa amin to. First and foremost, hindi ako politiko ha. Hindi wala ng boto. So, it's of no moment for me. So, for clarifications, nagkausap kayo sa telepono? Ganun ba? Sa telepono? No. May mga, hindi naman kailangan mag-usap para sa magipag-communicate, di ba? There are ways, alternative means of communication. Kung may alternative recording device sa baki camera, may alternative means of communication. And, hindi naman kami nag-iisa rito sa Davao and we're not isolated. So there are common friends and common acquaintances try to teach. And pareho lang kami busy sa ngayon. So it's just a matter of time before we talk to each other personally. Oo. Mahalaga naman ho talaga na kayo'y magkatulungan, lalo na sa kapakanan ng mga taga Davao. Pero yun, kaya nabanggit namin kanina, parang lumalala, sabi nyo hindi naman na at ayos na kayo. I would like to believe na yan na nga ang direction natin na. Okay, so sa mga doon sa mga revamp na ginawa ninyo, hindi ho ninyo babawiin yon, General. Doon nagsimula di ba? Yung mga ipinupukol sa inyo. Kung ano yung mga ipinatupad ninyong pagbabago sa Davao, tuloy-tuloy yan. First and foremost, sa totoo lang, ever since naman, wala akong narinig or natanggap na formal complaint doon sa mga apektadong officers na tinanggal ko. Okay? So, it's all hype on the media, it's all hype on second, third, fourth-hand sources. So, hinihintay ko ang official or formal na request or complaint or kung ano pa man na proseso na or hakbang na gagawin itong mga apektadong official, wala naman. So, I would like to believe that they are also happy with the result, except for, of course, for the initial shock. Nashock na sila siguro sa ganun ka-extensive ang revamp.
yesterday, I'm happy to announce na yesterday sa PNA program namin dito, kami naging host kasi kami naging featured program ng DILG sa ating talakayan dito, kapihan na ino-organize ng DILG. Sinokase na namin ang 3-minute response dito sa Davao City, and we were able to do that. So it's just a matter of time before we can even be faster than 3 minutes. Kaya ating inuulit sa ngayon, kahit hindi pa tinatanong, sa 911 dito sa Davao, pag tumawag ka, ang aming goal, 3 minutes, andun dapat ang pulis sa caller ng 911. Subok namin yan. Dito sa Quezon City, General, subok natin yan. Nung kayo nandito sa Quezon City, kaya nga kami natutuwa nang mapunta kayo dyan at dyan ninyo maipatupad din. Pero doon ho sa mga binanggit ninyo ng nakaraan na merong pandudoktor na ginagawa sa mga police blotter, police reports. Ano pong naging action na ninyo doon? Lalo na doon sa mga natuklasan ninyong mga police na involved sa pagiging doktor. Una, we have already started the due process. No? May administrative process kasi dyan. I have given the officers involved their due process. I asked them to explain how come yung may itong circumstances ng discrepancies based dun sa result na naging blatter validation. So, ngayon, nakasagot na sila. We are now in the process of evaluating their answers. Kasi at the end of the day, ang disposition naman dyan is all on my discretion whether I would like to proceed with the summary hearing proceedings to determine the extent of their liability and culpability, or to just use this as a teaching process para ma-improve ang aming operations. Kasi let us remember that these officers are also my peers and colleagues in the field. Tama. More than anything else. Second to our desire to deliver the best public service to our people, the second is, of course, protection and improvement of the organization of the Philippine National Police. Wala sa hinuha ko yung sirain ng aking organisasyon na nagbibigay sa akin ng aking buhay at hanap buhay sa loob ng 33 years. Opo, hindi, dapat lang, saka yung mga kasama ninyo naman, dapat naiintindihan na hindi sila tauhan ng mayor o kaya ng governor. Hindi sila tauhan, sila ay miyembro ng PNP na meron nga kayong hierarchy dyan may command na sinusunod. And by the way, significant po ba yung number of cases na dinoktor ang mga reports po para palitawin na walang krimen? We're in the process of evaluating everything. Initially, may mga nakikita tayo significant enough to merit an in-depth investigation. Ano po ang pwedeng mangyari doon sa police official na involved dito? Kaya nga, as I've said earlier, nag-start ng administrative process para sa determination ng kanilang culpabilities. Ngayon, as a commander, as a disciplinary authority, exercising disciplinary powers over these policemen, I have the option to proceed with the summary hearing proceedings to actually formally determine the culpability and the corresponding penalties, or use this as a teaching process for further improvement and streamlining and making the organization more effective in the delivery of its mandate. Opo. Hindi, actually, kaya ko po tinanong yun, gusto ko, diretsuhin na natin sa layman's term. Pwede bang masibak yung pulis sa serbisyo dahil sa pandudoktor niya ng dokumento, ng official document ng PNP? That depends on the degree of culpability that will be found out. Pero generally, oo. Kasi yan ay a falsification of public document. It's a serious crime. Pwede ka pang makulong din. Totoo yun. That serious enough to merit this investigation. Tsaka nagbibigay yun ng maling impression sa lugar. Kung meron palang mga ganong pangyayari, palilitawin mo. Tulad nung binanggit po ni Combachero dito, General, kahapon, maganda yung point mo, Combachero, na kung may krimen tapos isinulat lang, inireport lang na lost item o hindi ba missing item yung isang item na ninakaw o ninakaw sa isang tao, edi yung kriminal
uulitin lang yun dahil hindi niya tinuring na krimen ng pulis yung, at yung pulis, pangyayari. hindi kikilos Hindi dahil kikilos. okay naman pala sa lugar niya. Tama. Napakadelikado nga po nun, General. So, sa ngayon po, baka naman iniisip na iba, yung Region 11, Davao City lang. Ang laki-laki ng coverage yun, General, hindi ba? So, oo naman, may 5 Davao provinces pa at nung isang araw na nandun ako sa Davao del Sur, ito malayo lang sa kontrobersya kasi. Yun, or malayo lang ang mga media ron, hindi gaano nag-cover ng media. Pero, napakaganda dito. Ang Davao del Sur, para paraiso yung Digos, pupunta kayo ron, ay napakasarap ng buhay. Napakaganda ng mga tanawin, napakaganda ng infrastructure. Ang kalsada namin dito, mas malapad pa sa Commonwealth of EDSA. Mula Davao City hanggang doon sa General Santos City, yun nga, kaya lang, speed limit lang dahil napakasarap mag-drive dito at napakasarap mag-ride. Okay. General, thank you. Ingat kayo. Yes, sir. Salamat po. Yes, sir. Maraming po salamat. Salamat po. Si Police Brigadier General Nicolas Torre, ang Regional Director ng Region 11, hindi lang Davao City. Part lang yan ng Region 11. Mahirap din naman kasi kumbatsero yung sitwasyon ni General Torre. Kaya mahirap dahil dayo siya doon, unang-una. Hindi naman siya Davaoeño. Pangalawa, mahirap yung kababag mo yung mga local officials dun chief executive tulad ng mayor o governor. Pero may salita hindi ba? May mga video si Mayor Baste. As may mga interview kay General Torre, napilitan siyang, nung una ayaw niyang magsalita nung mga sumunod may mga salita na rin siya. Hindi media may kasalanan yun dyan. ang klaruhin natin. Laging may media na naman nagsalita ng ganito, tapos sumagot si ganito. Tapos media ang masisisi. Media ang may kasalanan. Ang pinakamainam nga dyan, magkasundo sila at maayos ang pero baka sitwasyon. naman kaya hindi pa pala sila nagkakausap sa telepono. Hindi pa Akala ko nagkausap man lang sa telepono at na mas maganda nga sana kung magkita sila magkakaalaman ko sasampalin talaga siya ni Basti. Yun ang mas gusto nating para maayos na. Makita. Maayos. Magkita sila at magkausap ng maayos. Pangunahing balita. Susunod! Dito mo ulit. Sino itong maimpluwensyang couple na pinatigil daw ang pagpapalabas ng kontrobersyal na docu-film sa Cinemalaya? Yan! At ang Metro Manila ngayon, susunod na. 7:38. This time check is mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Eto na sila. Metro Manila ngayon. 7:44 ang ating oras. Pasadahan natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin dyan sa QC. 59 anyos na lalaki na iligtas sa sunog. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Jerry at Anthony, sa gitna ng naglalagablab na apoy ay matagumpay na nailigtas ng mga residente. Ang kapitbahay nilang muntikan ng matustasan na susunog nitong bahay sa Crami Street, Barangay Pasong Tamok, Quezon City. Nagtulong-tulong ang magkakapitbahay para mailigtas ang 59 anyos na si Francis de los Reyes. Sa pahayag ni Mang Francis, alas 2 kaninang madaling araw, kasarapan ng kanyang tulog sa sopa nang maalimpungatan siya't nagulat dahil malaki ng apoy sa loob ng kanyang bahay. Sa katarantahan ni de los Reyes ay hindi na raw niya mahanap pa kung saan nakalagay ang susi ng padlock sa pinakapintuan para siya ay lumabas. Makapigil hininga ang ginawang rescue operation ng mga magkakapitbahay na pinangunahan ng mga kabataan dahil sa counting segundo na ma-delay ay maring matustang biktima dahil malaki ng apoy. Gumamit na ang mga rescuer ng piko, paret at iba pang matitigas na bagay para sirain ang lock ng gate ng bahay ng biktima. Aabot ng 20 minuto ang tinagal bago napula ng mga responding tauhan ng Bureau of Fire Protection ng sunog na tumupok sa tirahan ng 59 anyos na biktima na mag-isa lamang nang mangyari ang sunog. Inaalam pa ngayon ng Bureau of Fire Protection kung anong sanhi ng sunog na umabot sa unang alarma.
Mula rito sa Quezon City, ako naman Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. 7:46 ng umaga, puntahan naman natin si RH15. Meron daw pong fetus na nakabalot sa tissue. Natagpuan sa CR sa NAIA Terminal 1. Naku po. Alamin natin ang balita mula kay 15. Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katunying ka Jerry, basura sana ang lilinisin ng isang stop sa comfort room ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Pero laking gulat yan ng isang fetus ang kanyang natagpuan. Ayon sa PNP Aviation Security Group, nakabalot sa tissue paper ang fetus ng madiskubre ng cleaning staff na si Joriel Dumlao. Sa cubicle yan ng East Departure Restroom kahapon. Nakalagay ang fetus na binilot sa tissue sa dulong cubicle na naabutang magulo at may dugo-dugo pa ng tagalinis. Kinumpirma ng medical team ng Manila International Airport Authority na isang buwang gulang ang fetus na hindi matukoy kung babae o lalaki. Dinala na ang labi ng fetus sa NAIA Police Station 1 para sa karampatang aksyon at disposisyon. Binasya na rin nilang CCTV footage sa labas ng comfort room pero blanco pa sila kung sino ang nanay o kung sino ang nag-iwan sa fetus pasado alas 7 ng umaga kahapon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Samantala, nako, mahigit isa't kalahating tonelada ng basura ang nahakot ng MMDA. Nako. RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, puspuso na ang paglilinis at paghakot pa rin ng mga basura. Napamala ang lungsod ng Marikina matapos ang gupit ng bagyong Karina. Hamon kasi hindi lamang sa mga residente, kundi maging sa ongoing na mga proyekto gaya nitong ginagawang pumping station sa Barangay Malanday. Ang nagkalat na basura, debris at inanod na lupa dahil sa pagtaas ng Marikina River. Marami sa bahagi ng syudad wala ng putik dahil sa nagpapatuloy na clearing ng City Hall, katuwang ang Joint Task Force NCR ng Armed Forces of the Philippines. Pero may ilang area pa gaya nitong Barangay Malanday at doon sa Barangay Tumana ang patuloy na nililinis at pinuputahan itong mga heavy equipment gaya ng payloader at dump truck. Isa lamang itong Marikina sa mga lugar sa buong Metro Manila na nakuhaan ng higit 1.5 tonelada na ng basura buwat ng tumama ang bagyo. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, galing itong datos sa Metro Parkways Clearing Group mula July 24 hanggang August 5. Magpapatuloy naman ang hakot ng MMDA sa mga basura hanggang sa mga susunod na araw. Kaya para sa mga residente at kanilang mga lokal na pamahalaan, ilabas na ang mga basura at ilayo sa mga residential area para mabilis na makuha o mahakot ng mga heavy equipment ng ahensya. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Metro Manila ngayon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:49. Number 1. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah! Kuyang Els Bartholomew, magandang morning! Sabi niya, bilib na bilib daw siya sa BDO. Sa narinig niya sa atin kanina. Ganun ha? Pwedeng magpa-appointment para sigurado yung sa'yo, schedule. Kuya Els Ay, sayang to. Hindi natin naipasok si Grace Sansano. May mga unang ani na pala yung NIA contract growing. At yung bigas daw na ani ng mga contract farmers ng NIA sa Region 3, nagsimula ng dalhin sa mga Kadiwa Center ng DA sa Metro Manila. So mabango to. Hindi katulad nung inirereklamong bigas na 14 itong kailan lang na mabaho daw. May amoy ba? Pero ito bagong ani to. Oo, bago ito ha. Ito yun sa contract farming na. Contract farming. At yan ang binabantayan natin lagi. Ayan, antayin namin yung report mo, Grace Sansano.
bukas. Yan. Attorney Dudley Rios, magandang morning. Ganun din kay Attorney Ronnie Heron. At sabi ni Ka Jerry Labasan, ibigay mo na lahat yan, Kaloyulo. Marami ka namang tubuhan dito sa Kanlubang. Hindi ho sa kanila yon. Ibang yulo yon, ibang yulo. Ibang yulo po yon. At magandang umaga kay Kuyang District Engineer Ramos ng Eastern Metro Manila. Sino ba itong maimpluwensyang couple daw na pinatigil ang pagpapalabas ng kontrobersyal na docu-film sa Cinemalaya? At bakit? Bakit? Atid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasensya na, hindi ako makatili. Oo nga, parang malungkot. Telepono pa rin ba may problema? Napakaganda ng telepono. Kaya engineer dyan. Merkado. Ulitin nga natin yun na magandang morning, Morley! Yes! Mira, nawala tuloy yun. Ang sakit ng dibdib ko ngayon. Anyway, thank you so much kay Sir Jan Mercado ng PLDT and of course sa inyong dalawa ng friendship ko. Well, siguro nakakaloka si Super Mega Nababaliw ang producer ng isang pelikula na kasama sana dito sa Cinemalaya dahil biglang-bigla natigil o hindi na pinalabas ang kanilang entry sa nasabing kompetisyon o exhibit dahil di umano sa isang ma-influensyang couple nga, particular na yung lalaki. Kasi itong babae taga-showbiz. Pero ang kinalaman daw ito kasi, yung tinatakbo daw kasi ng story ng isang pelikula ay may kinalaban sa mga sugal-sugal. May makinalaman doon. Anong klaseng sugal? Yung parang sabong. Diyos! Isabong! Ano ba ito? Lumakita nun, itindi sana ako, sakit ang lalaman. Tapos, yun na nga. Kaya daw, na ituloy-ito dahil baka mapag-usapan na naman yung matagal ng isyong natulog. Natin isa-isahin kung sino man ito, basta ma-impluensya at maganda yung actress. Yan muna ang ating bumubulong na chikang. Marami bang kapatid yung actress na yan? Oo. Ewan ko sa inyo, ayoko na muna magtitipid. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, para kauna-unahan sa Pilipinas, una sa Pilipino, Babu. Babu! Ito pa lang si former Congressman Miro Kimbo at saka si Mayor Hani Lacuna ng Maynila ay nanumpa na sa lakas. Aba. Ay bakbakan na talaga to, kumbachero. Sa Maynila. At sa Marikina. At saka sa Marikina. Talaga nanumpa naman. na sila kay Speaker Martin Romualdez kahapon Aba, talaga naman. Yan ang mga panunuorin natin sa mga susunod na ilang buwan na lang filing na. Oo. 2 buwan na lang. 2 buwan na lang, filing na. Kaya nga may mga naririnig na kay mga patalastas Oo nga. Election period na naman. Yes. Baka may mga kailangan ng baguhin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti nilang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pen. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, Cherry Loom, pre-painted ka na! Oy, maraming salamat pala kay Kong Doming Mariano. Kong Doming Mariano. Kong Doming. Meron daw gumagapang na hipon. Ibig sabihin, buhay pa. Buhay pa. Marami palang hipunan dyan sa Sambales, kumbachero. Ano swahe? Swahe. Iba ang swahe, no? Malasa Ang tamis, kumbachero. Alam na Huwag mo lang kakainin yung parte ng ulo at delikado. Delikado. Nakakataas ng high blood yan. Bernard Peralta. Oy, baka gusto nyo na ng bagong-bagong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ito yung pinakabagong hybrid vehicle na makakasama with your family and barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality.
Meron po itong 1.5-liter turbocharged engine at 48-volt hybrid system na nagpapababa ng fuel consumption. Diba? Suwabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Ayan tingnan nyo naman yung forma. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Yun. Kaya kung gusto mong masubukan ng all-new Chery Tiggo 5X Pro Hybrid, bumisita sa pinakamalapit na Chery Auto dealership o kaya naman ay i-check out ang kanilang website cherryauto.ph. Yehey! Kailan daw ang dating ni Kaloy Kumbachero? Engineer Tony Nanggel sa August 12 August daw 12. Tatapusin Monday na yata lahat. Tapusin na lahat, kasama na lahat ng mga Olympians kasi sabay-sabay silang pumunta doon. So sabay-sabay uuwi. Sabay-sabay din silang uuwi. Gaya nga nung sinasabi natin kanina pa at actually nung nakarampang araw, ayaw natin na ang pag-usapan yung issue nilang mag-ina o mag-jowa o magmanugang o ano man. Hindi po. Hindi po natin nais na yun ang maging focus sapagkat pambihirang mangyari sa Pilipinas ito. Biruin nyo yan. Kaya nga kikilalatin natin siyang greatest Filipino athlete. Sana bago siya makauwi, matapos ng lahat yung mga issue nila sa pamilya. Kung para wala nang extrang issue. Totoo. Kung pwede nga lang yung naka-schedule na press con mamaya ng nanay. Baka pwede nananawagan kami kung sino man po yung nakapaligid dito sa nanay ni Carlos Yulo. Baka pwede, tama na. Tama na, mag-usap na lang kayong dalawa. Hindi na kami kasama, hindi naman kami sasali. Kayo na lang dalawa. Ayan. Bye! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan, susunod na. Thrill of living is gone to walk on.